Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Marie Formentera Ferrer, para maghatid ng serbisyong higit pa sa inyong inaasahan. Isang special episode po ang hatid namin sa inyo kasama ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Mabuhay po mga kabarangay at sa 42,047 barangay sa buong Pilipinas. Maraming salamat at kami inyong sinasamahan kada linggo para sa pinakamainit na talakayan ukol sa barangay at SK elections. Dito lahat yan sa Barangay Tayo. Yes mga kabarangay, this week is indeed special. Nagpalabas nga ang Commission on Elections ng mga campaign prohibitions. Ito po ay natalakay na natin sa ating mga previous episodes, pero hindi sapat ang isa, dalawang episode para mas maintindihan at mas maging malalim ang ating balitaktakan. Kaya naman without further ado, kasama natin today ang ating paboritong COMELEC officer para magbigay linaw sa mga katanungan po ninyo. Ladies and gentlemen, former radio anchor of Vanguard Radio Network, former clerk of court of the Pasig Regional Trial Court, and presently the COMELEC officer of the City of Pasig, Attorney Ronald Santiago. Attorney Boom, welcome back. Yun, maraming salamat Kagawad Butch, and of course sa ating napakagandang kagawad na mga kasama natin sa talakayan. Maraming salamat Attorney Boom. Sayang wala po ngayon si SK May. Kasalukuyan, nagsiswimming siya sa beach ngayon. Kala ko nakakapad niya. Electioneering, SK May ha. Attorney, busy yata tayo sa Pasig ngayon ha. Naririnig ko, marami na rin nabigyan ng mga show cause, yung mga kandidato. Although I hate to start the program with you know, yung mga ganito po. Pero kinakailangan pag-usapan sapagkat umiinit na ang panahon. Attorney, ano? Yes, actually, very proactive ang ating mga kababayan. Hindi lang sa mga kandidato, even yung mga supporters. Silipan, kung sino yung mga nagvo-violate. Pero at the end of the day, ang nakikita ko dito yung involvement ng lahat, which we appreciate. Kaya kami sa COMELEC, handa kami na sagutin lahat ng katanungan, lahat ng clarifications ay aming binibigyan linaw. And hopefully, before the kick-off po ng ating campaign period, well-guided po yung ating mga kandidato and their supporters. Ayan. Alam mo, Kags Maria, maganda sinabi ni Attorney, involvement ng lahat. Kailangan talaga. Alam mo, we are looking at this in the wrong way eh. Kasi sabi ko nung last episode, naku, magiging sumbungan itong barangay elections na to sa dami ng mga prohibition. Pero kailangan talaga natin ng involvement ng lahat. Especially if we want to change yung outlook at saka yung terrain, political terrain ng ating bansa. Mababago natin po ang sistema ng barangay elections. Pero, bago ang lahat, Attorney, ito muna ang medyo controversial na palagi kaming pinupuno ng mga questions. Tungkol po sa BIR requirement. Ito ba ay requirement po talaga? Ano ang sabi ng COMELEC po dito? So, paano kung hindi mag-file? Kasi last time we heard, ang sabi ng COMELEC, not a requirement. So, halimbawa, kung kandidato ay hindi pala requirement, paano kung hindi na lang ako mag-file at mag-concentrate na ako sa aking kampanya? At Attorney, marami rin po kami narinig, pasensya na sunod-sunod ang tanong ko, wala daw resibo yung 500 pesos, some as high as 1,250. Mari-refund pa kaya to if ever nga na magsalita na talaga ang COMELEC regarding na hindi talaga requirement for the continuance of a candidacy. Yan ang sinabi ni Chairman. Alright. Well, nagbigay na po ng official statement po ang Commission on Elections na hindi po siya required because that would amount to additional requirement na pinagbabawal po ng batas sa mga kandidato po sa ating barangay at SK elections. Regarding po sa tanong kung marirefund nila, I think it is more on BIR na maaring makasagot po niyan and may mga procedures po for the refund or reimbursement whatsoever kung sila po ay nakapagbayad o nakapag-register na po. Okay. So follow up lang po, yung sabi naman ng BIR, kailangan din daw talaga yan pag magpa-file ng SOSE. Pero sa experience namin ni Kags Marie, pag magpa-file ng SOSE, after elections na po yan. At saka, hindi naman namin makukompute ngayon yung magkano yung gastos eh. Well, makukompute kunyari maliit. Pero after na yan malalaman lahat, magko-compete, uupo yung mga kandidato. So I think it's
too early para maningil ang COMELEC regarding sa SOSE, hindi ho ba? Yes, at siguro rin it added sa stress ng mga kandidato kasi now ang daming mga resolutions na sa tingin nila ay bago pero ang totoo mga dati na pong batas to. Ngayon lang po kami mas naging proactive, mas naging stricto, matagal na pong bawal ang premature campaigning, matagal na pong bawal ang vote buying and vote selling. And we are just trying to make it more specific para ma-guide po yung ating mga kandidato at kanilang mga supporters na yung mga bagay na to ay maaaring maging subject po ng complaints or even petition for disqualification. Ayan. Kags mo, alam ko may tanong ka, no? Pero pasensya ka na. Klinilaw na po ni attorney, hindi po requirement ang BIR at hindi ito magiging sanhi ng inyong disqualification. So, para lang sa peace of mind ng lahat ng mga kandidato, kung gusto nyo mag-refund, it is between you and BIR. Labas daw po ang COMELEC dyan. Pero hindi ho kayo makakansela ang kandidatura po ninyo. Yes, attorney, no? Dagdag ko lang Kagawad Butch. Pero yung documentary stamp, that is the one which is yung required po talaga ng COMELEC. Yes. Tama po ba? Tama po, Kagawad. Na one of the requirements para tanggapin po namin yung certificate of candidacy is yung 30 pesos na documentary stamp tax. Okay. Nakalagay po siya sa COMELEC resolutions po as regards sa filing of candidacy po. Ayan mga kabarangay, so malinaw po na documentary stamp amounting to 30 pesos ang isa sa mga requirement po ng COMELEC. So attorney, next question po ako, Kags Butch. Paano po yung mga pamimigay ng DOLE, TUPAD, yung financial assistance such as yung medical, burial, educational, at yung mga feeding programs at livelihood programs po ng mga barangays? Maituturing po ba ito na basic services? Paano po kung si mayor ang nagpatawag at nagbaba sa mga incumbent kapitans, kagawads or SKs na kandidato? Paano din po kung matagal na nakaschedule ang mga ito? I see. Well, marami na po akong mga inquiries na natanggap mula sa mga official po ng local government or even sa mga kandidato. But isa lang naman po yung sagot namin, alinsunod po sa pinapairan natin mga COMELEC resolutions patungkol po sa barangay at saka sangguniang kabataan elections. True, may mga prohibited na mga activities, especially if it amounts to direct or indirect solicitations of votes or di kaya mga activities that amounts to premature campaigning. However, the same COMELEC resolution also provides for the exceptions. I think in the last episodes, we made it clear na yung mga delivery of basic services po ay hindi pwedeng ma-stop just because meron tayong tatawag na election period or mga election ban. Like for example, sa mga food, sa medical, sa burial, hindi man natin pwedeng saka ka na ilibing after the election ban. So something like, parang if you are to be pilosopo, pero just the same, I always advise yung mga nag-inquire sa amin, as long that activity or that program would not amount to direct or indirect solicitations of votes o di kaya dala-dala yung kandidato para ma-enhance ang kanyang candidacy, you can just send letter informing the COMELEC. You can course it through our law department. You can copy furnish yung mga office of the election officers para ma-monitor po namin na yung activity po talagang yun ay hindi po isa sa mga pinagbabawal na premature campaigning or activities that would involve vote buying or vote selling. Ayun, maraming salamat. Ayan po malinaw po yung pagkaka-explain ni attorney. Ito po ay malinaw na pinagbabawal sa ngayon, pero attorney, pagdating ng campaign period, talagang concentrate sila sa kampanya, no? Yes. Wala siguro silang time sa mga ganyan? Yes, especially siguro excited yung mga kandidato natin to do the campaign kasi in the previous elections, they are allowed to do that eh. Kaya medyo naninibago sila. May mga bali-balita nga na before pa sila mag-file ng candidacy, nakabili na sana ng mga t-shirts na plano nilang ipamigay sa mga supporters. So again and again, yung mga batas po na pinapairal namin through the COMELEC Resolutions 10924 or even yung recently promulgated na 10946 dun sa anti-vote buying and vote selling, matagal na pong batas ito. In fact, it is provided under Section 80 of the Omnibus Election Code po na ang premature campaigning po ay maaring maging subject po ng inyong petition for disqualification po. Ayan. Na-mention po ni Attorney Boom yung tungkol po sa t-shirt. So, mag-move on po tayo dyan. T-shirt, stickers, fans, ballers, caps. Alam nyo na, pag-usapan na po natin to mga kabarangay. Anything of value ay bawal ipamigay. Kahit na
after elections, rinig na rinig po natin si Chairman George Garcia na paano to, Mr. Comedy Commissioner, na 2,000 t-shirt na pamimigay ko na lang after elections, bawal din po daw. Kasi hindi natin masasabi na baka nagkumpumiso yung mga tao sa'yo dahil bibigyan mo sila. So, in effect, parang potentially vote-buying scheme po yun, hindi ko ba? Yes, totoo po. At saka, I hope na ma-appreciate ng mga kandidato natin, especially yung mga bagong nag-aspire na maging barangay or SK officials. Why? The reason why we have these COMELEC resolutions against premature campaigning, against vote buying and vote selling, para yung playing field talagang equal both sa incumbent at saka sa mga bagong kandidato. Hindi mo kailangan na bumili ng maraming t-shirt para makilala ka. Hindi mo kailangan na magbayad sa any advertisements or whatsoever, mga campaign materials para ma-enhance yung iyong candidacy. Dapat ang focus natin, performance, integrity. Yun po yung gusto natin makita. At syempre, dapat lahat po tayo ay maging aware sa mga kandidato na as early as now, hindi pa rin po sumusunod sa batas. As I mentioned in the previous episodes, one of the factors sana na i-consider natin sa mga pipiliin natin kandidato, yung mga sumusunod sa batas. Ayan, thank you very much, Attorney. At saka po, may I just add na dahil nga po sa prohibitions na yan, alam mo na, napag-usapan na natin at kailangan po nating sumunod lahat mga kandidato, ang pinapayagan na lamang po ay leaflets, tapos tarpaulin na 2x3, at saka yung mga banners na 8x4 I think or 3x8 na mga streamers for announcements purposes only. Ngayon, Attorney, ang hanging, kamusta na po? Pwede daw po ba ang jingle, meeting the avance, at saka motorcade pagdating ng campaign period? Well, wala naman po tayong prohibition as long it would be within the campaign period which will start on October 19 and hanggang October 28. Although may mga prohibited doon, like for example, yung mga mural sa mga public places, bawal pa rin po yung pag-post sa mga campaign materials sa mga lugar na hindi siya tinatawag na common posters area o kaya pinost po ng mga kandidato o supporters sa private property nang walang consent na may-ari. So everything is allowed po. Kaya I hope as early as now, well-guided po tayo kung ano po yung mga do's and don'ts sa ating pangangampanya. Ayan, ulitin ko lang po, para po sa ating mga kabarangay at mga kandidato, especially yung mga aspirants po. Jingle, pwede daw po. Nagkamali ako last time, sabi ko, in my own personal opinion, gastos po yan. Pero kinukulag po tayo ng ating Comedy Commissioner po ngayon, talagang pwede po yan. During the campaign season, campaign period. Meeting the avance, of course, kailangan po yan. At ang motorcade, hindi naman pinagbabawal din po. Basta during campaign period. Ayan, napakalinaw ng sinabi ng ating COMELEC officer na si Attorney Boom na pwede po ang jingle. Actually, ang jingle kasi talaga, Attorney, napaka-importante nito sa mga tumatakbong kandidato because of the name recall na lagi nating pinag-uusapan, Kags Butch. Although may kalakip po yan na bayad, pinapayagan po yan during the campaign period. So, Attorney, idadagdag po natin sa mga katanungan ngayong araw na ito is, pwede po ba yung magpa-caucus, yung mga caucus meetings, small meetings, at regarding naman po sa poll watchers, pwede po bang kumuha ang kandidato ng napakaraming poll watchers? Ilan po ba talaga ang pwede? Pwede po bang umattend ng mga birthday, ng patay, binyag, kasal? Dahil ninong or ninang sila. I see. Yes. Ang dami na. Ang dami po talaga. Sinagad ko na po, Attorney. Okay, number one, huwag natin gamitin ang election band para magkuripot tayo at hindi tayo magbigay ng pakimkim sa ating mga inaanak sa kasal. I always say that sa mga kandidato na pwede po ba akong mag-celebrate ng birthday ko? Of course. As long na hindi po siya maging venue para mangampanya po kayo, that is perfectly allowed. Yung pag-attend po sa kasal or binyag, magninong o ninang, as long na hindi niyo po ito gagamitin para ma-enhance ang inyong candidacy. As I mentioned po sa aking mga kandidato noong aming candidates forum, yung barometro po para malaman po natin if that would amount to premature campaigning or even vote buying or vote selling.
if in the minds of other persons, sa third party po na nakakita po ng ginagawa niyong activity, kapag ang tingin niya po ay maaari po siya mag-fall bilang political campaign, then stop it. Because in the mind of another person na nakakita ng activity mo, iisipin niya na you are doing that hindi dahil gusto mo umatid ng kasal, binyag, or mag-condole sa namatay. Baka kasi yung matest din yung sincerity mo na ginagamit mo yung patay, yung okasyon para magpakilala at makakuha ng boto. So something like that. Ayan, malinaw po 'yon, ha? Anything na, wag lang ho kayong pupunta sa birthday ng patay dahil patay na po 'yon. Yun Yes. po, mahahalata ho kayo. Yes, pa tsaka yung tungkol sa caucus, again, wala naman po tayong pinagbabawal as long na it would be within the period to campaign po. And siguro lang po, although hindi naman po na ganun kahigpit po yung ating protocols, sa resolutions po namin, ini-encourage pa rin namin na i-follow po yung minimum public health standards po na para maiwasan po na maging venue po ng infection or even kaguluhan yung ating gagawing caucus po. Okay, maraming salamat. Tungkol naman po kasi marami ho, attorney, no, na nagpapadala sa amin ng mga pictures, ng mga social media posts ng mga kandidato na nagpapa-feeding, nagbibigay ng mga financial assistance, kung ano-ano po, na sinasabi nilang basic services nga daw. At usually, yung mga incumbents po yun. Pero meron mga mangilan-ngilan na mga aspirants na gumagawa din po yun. Yan ba sa ngayon ay maituturing po natin? Sa ngayon na election period, maituturing po natin na electioneering or premature campaigning? At ano po ba dapat ang gawin ng mga kababayan natin, mga kababarangay natin? Alright. Well, ako Kagawad Butch, bilang ako yung tinalaga na head po ng Anti-Apple Task Force. Yan po yung para sa premature campaigning. Ako rin po yung chairman po ng Contra Bigay. Meron po kasing procedures. For example po sa Anti-Apple Task Force. So it could be through a verified or unverified complaints. So kapag may kababayan po tayo, may nakita po siya na kandidato na engage into premature campaigning, maaari po siya mag-submit po ng complaint niya sa office po of the election officer. And then the said election officer would report that sa ating regional office sa Comelec NCR. Since in my case, ako po ay taga Comelec Pasig. And then the regional office would determine po, based po sa complaints at saka sa mga pieces of evidence po, ay may ground po para mag-fall po siya sa premature campaigning. So if that's the case po, padadalan po ng show cause po yung nirereklamo. Same thing din po sa Contra Bigay. It could be even anonymous po, ina-entertain po namin. We are trying to assess po, based po sa mga ebidensya, yung mga screenshots, pictures. Ako, mind you po, I just received po sa isang group chat po. May isang kandidato po na nagsabi doon na magpalista kayo kasi may biyaya rito. So sabi ko nga, even sa GC may ahas kasi nailabas sa amin. And it's a good thing na may mga ganun tayong mga concerned citizen na hindi tinotolerate yung mga ganung gawain. Kasi again, gusto lang namin emphasize itong mga resolutions na ito ay hindi po bago. Hindi po bago. At never pong inalaw ng batas yung mga vote buying and vote selling. Kaya we do encourage po yung mga kababayan namin na kapag meron po kayong nakitang mga kandidato or even supporters na engage into offering, promising na kapag binoto mo si ganitong kandidato ay makakapasok ka bilang empleyado ng barangay pag siya'y nanalo. O kaya pinapangakuan ng mga bagay, anything of value, nagbibigay during the time na nag-file ng candidacy, mas masyadong nangangamusta sa social media or something like that. So anything po na nagsusulisit po ng votes that amounts to campaigning, maaari po kayong mag-submit po ng inyong mga complaint po sa aming task force, either sa Anti-Apple or sa Contra Bigay po. Sa mga taga-Pasig po, meron po kaming Facebook page. I always post po yung mga updates po kung saan nila pwedeng ipadala. And kami po, pinapadala po namin promptly yung mga show cause orders as early, as of this time po, siguro more than 20 na rin po yung natanggap namin. And binibigyan po ang mga nirereklamong kandidato ng 3 days to explain. Yes, and after that, i-determine po ng aming task force consisting po yung aming regional office or even sa main office kung base po sa sagot ng mga kandidato na nabigyan ng show cause ay maaari po siyang sampahan ng petition for disqualification. So that's how it works po.
Thank you very much, Attorney Ronald Santiago. Ngayon po, napag-usapan po natin na sana hopefully malinaw na ho yung mga prohibitions ng COMELEC materials na alituntunin po ng COMELEC. Mamaya po, at inumpisahan na ho ni Attorney, yung proseso po at saka yung mga dapat nating gawin as citizens of the country para mas lalo pa natin mapabuti ang barangay at SK elections. Dito po natin Nagbibigay ng aral sa sa mga barangay kagawad at tayo. kapitan. Sa